Na-scam kami sa Lalamove. Actually, nag-post ako kanina, 30,000 views na yon. Pero dinilit ko kasi mas gusto ko mas klaro ngayon. So, ang nangyari, nag-book ako guys, nag-advance booking ako sa warehouse namin sa Lalamove. O sa warehouse, papuntang Quezon City dito sa amin. Tapos, ang nangyari, may note kasi ako doon. Yung note na yun yung note para makuha mo yung parcel namin or yung stocks namin. Tagalan namin tong ginagawa, ngayon lang talaga kami na-scam. So, ang nangyari, may nabook na ako. So, from the warehouse to Quezon City sa amin. Tapos, yung rider na yun, yung lumabas sa kanya, yung booking is from warehouse to Las Piñas. Hindi naman kami taga Las Piñas. Pero sa booking ko, tama talaga na Quezon City kami. Tapos, ang nangyari, kinausap ko si rider na dalhin dito sa Quezon City. Sabi ko, sir, bayaran ko na lang po ng 400 pesos if ever man na mali ng book. Pero hindi talaga kami mali ng booking kasi Quezon City talaga yung nakalagay sa Lalamove app. Tapos, ang nangyari, may tumawag sa kanya, yung taga Las Piñas na ipadala na daw sa Las Piñas. Yung nakikita niya sa app, Las Piñas, hindi Quezon City. Wherein sa app ko, Quezon City yung nakalagay. Tapos same rider. So, ang nangyari, binigay ni Kuya Rider dun sa Las Piñas. Tapos nagbayad ng 300 pesos. Payag ka, hindi mo parcel, tapos kukulitin mo pa si Kuya Rider na ibigay sa'yo yung parcel. Tapos magbayad ka ng 300 pesos. Tapos yung nakalagay lang sa cellphone ni Kuya, 108 pesos. Kasi para niya to Las Piñas lang yun. Tapos nagbayad siya worth 300 pesos. So yun, nasa kanila na yung stock ng pilak. Ang ending, pumunta kami dun sa Las Piñas, sa barangay. Pinuntahan namin yung bahay kasama si Kuya Rider. Thank you din kay Kuya Rider kasi nakikipparticipate siya. And nakita namin yung Lalamove booking niya na Las Piñas nga yung nakalagay dun. Kahit Quezon City yung nakabook sa amin. Pumunta kami dun sa bahay, may lalaking kumausap sa amin. Sabi, wala daw dun yung lalaki, tropa niya daw yun. Ito yung address na lumabas kay Kuya. Si Leroy Meneses. Feeling ko wala namang Leroy Meneses kasi ang pakilala niya James siya. So pumunta kami dun sa bahay. Wala daw dun. So okay, give ko, wala daw dun. Pero dun daw lumabas yung kumuha nung parcel namin, yung pilak. Tapos ang ending, pinablatter namin sa barangay, walang nangyari. Kasi wala nga daw dun yung tao. Tapos ang ending, nag-post ako dito sa TikTok and sa Facebook. Tapos may nag-message dun kay Kuya Rider na gusto niya daw ipadala yung parcel namin. Tapos yung place, hindi ko alam kung saan yun. Basta sa may Diliman na daw yung parcel namin. Ayaw namin kunin kasi hindi namin alam, 'di ba? Ang masasabi ko lang, ibalik nyo yung parcel namin sa pilak. Kasi kung hindi, may kakilala po kami sa NBI, may kakilala kaming police, may kakilala kaming attorney, ibalik nyo yung parcel namin. At hindi ko alam bakit nahahack si Lalamove. Nagsisimula pa lang kami sa pilak, 2 months pa lang kami. Ang hirap kumita ng pera, ibalik nyo yung stocks namin. 100 pieces na pilak yun. Tapos, merong Gcash. Gcash yung pinambayad nung kumuha ng parcel namin. Tapos yung mga followers ko sa FB, sinearch yung pangalan niya, may lumabas na pangalan. Nakita nila yung Facebook. Tapos yung Gcash daw na ginamit is, sabi, in-approach kasi ako. Kasi nababash na daw sila. Nanakaw daw yung phone nila. So, sa kumuha ng pilak namin, ibalik nyo na. Kasi kung hindi, magpapatulfo po ako. Ibalik nyo na po yung parcel namin. Naghahanap buhay po kami ng marangal dito.